Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito pong mga batikos, bagong batikos ng tandem ni Kiko Pangilinan at ni Risa Hontiveros, no? Na wala na pong nakikitang kabutihan na ginagawa ng ating pamahalaan. Very active po sila sa pamumunan, no? So, eto naman, ngayon naman po yung tungkol na may kinalaman sa anti-terrorist bill. Okay? So, pag-uusapan natin yan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ngayon mo lang ako nakita, naligaw ka lang, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tayong channel na mayroong kinikilingan at mayroong pinapanigan. Ang pinapanigan po natin ay ang mamamayang Pilipinong ayaw na magpasa ng prangkisa para sa ABS-CBN. Kaya ano pa hinihintay mo? Pindot na! Okay, pag-usapan po natin, no? Ito pong ating bago natin pag-usapan ang tambalang Kiko at Risa. Isang ano na lang, nakalimutan ko mag-score kahapon. Ang score po, Marcoleta versus ABS-CBN. 3-0 na po. Napatunayan po ni Congressman Marcoleta na may paglabag po sa batas dahil inamin mismo ng abogado ni Gabby Lopez maging ng mga sangkatutak na congressman na pumapabor sa ABS-CBN na si ABS-CBN Chairman Emeritus ay isang Amerikano. So napakalinaw po sa batas natin. Hindi, akala kasi nila ang dapat lang nilang patunayan na Pilipino si Gabby Lopez, no? Pinatunayan po nila na Pilipino at the same time Amerikano. Napakalinaw po sa Article 11 Section 6 o baliktad pala Article 16 Section 11 ng ating saligang batas na tanging mga Filipino lamang ang pwedeng magmay-ari ng mga media outlet o media company. So, kung inamin mo na ikaw ay isang Amerikano at very proud na siya ay isang Amerikano, hindi ka dapat, wala ka dapat karapatan, no? Sabi nga natin, 3-0 in favor of Congressman Marcoleta. Ang problema natin, hindi po pagalingan ng argumento, hindi po patamaan sa batas ang labanan sa mga congressman, kundi paramihan po ng boto. Ang problema natin, pag tayo ay nanahimik, hinayaan lang natin yung mga congressman, nakita na natin kahapon na malamang sa hindi ay matalo ang napakagaling na mga argumento ni Marcoleta dahil sa mga congressman na may tapauho o yung takip dito, no? Na isa lang ang kanilang nakikita na walang ginawang mali pa rin kahit patong-patong ng kasalanan ang pinatutunayan ni Marcoleta, wala pa rin sila nakikitang pagkakamali dahil sila ay bulag na pumapabor sa oligarkiyang ABS-CBN na nare-representa nito ni Gabby Lopez. Okay? So, wag po tayong manahimik. Kinakailangan po nating marinig nila na ayaw natin sa ABS-CBN. Punta na po tayo rito sa tambalang Risa at Kiko, no? Naipasa na rin kasabay ng part 3 na bakbakan ng ABS-CBN versus Marcoleta. Yung iba extra na lang ay eto na po, naipasa yung anti-terrorist bill o anti-terrorist act. Ngayon, siyempre, hindi naman po tatahimik ang mga numero 1 at numero 2 na magkasanggang magkontrabida ng ating bayan, si Risa at si Kiko. Basahin natin kung ano yung sinasabi nito ni Risa Hontiveros. Sa panahon ng ang mga Pilipino'y nagkakasakit, nawawalan ng trabaho, walang masakyan, at nagugutom dahil sa COVID-19. Ang inihahing solusyon ng gobyerno ay isang anti-terrorism bill na pwedeng ipakulong ang mga nagrereklamo.
Yan ang dagdag pa. Meron pa pala, misplaced priorities at tragedy for democracy. Tignan natin, Surena. Tama ba na wala pong ibang inihain ang ating Pangulo na solusyon dito sa COVID-19? Ang linaw naman po. Hanggang ngayon po, meron pong tumatanggap o tatanggap ng tinatawag nating ayuda. Yan po ay contribution po yan. Yan po yung isa sa mga pangunahing pagtugon ng ating Pangulo sa mga nagugutom, sa mga nawalan ng trabaho. Ayuda muna. 'Di ba? Pansamantala lang naman to dahil hindi lang po Pilipinas ang dumanas nitong pandemic na to, pambundaigdig. Mali po na sabihin nang inihain ay anti-terrorism bill. Yan po ay napakalaking kasinungalingan na nagmumula dito sa mga senador na to na wala nang ginawa kundi paikutin ang mga utak ng mga Filipino. Hindi na po kami nadadala dyan, mahal na Senadora Hontiveros. Ang ibig mong sabihin, sa pagkakaalam nyo rin po, alam ko na marami rin sa inyo sumusuporta rito kay Hontiveros, lalo na sa mga nabigyan ng ayuda. Kung sinusuportahan nyo pa rin si Hontiveros ngayon at kayo nakatanggap ng ayuda, ay ibalik nyo po yung ayuda nyo. Aba, itong sinusuportahan yung senador, ay yan po ang kaisa-isang senador na tumutol na magbigay sa inyo ng ayuda. Siya po yun, yung panahon na naghahanap ng solusyon ng problema ang pamahalaan. Pinilit niya yung Kongreso na ipasa itong Bayanihan Act na magbibigay ng ayuda sa milyong-milyong pamilyang Pilipino. Siya po yung tumutol. Tapos ngayon, ang lakas ng loob niyang maghanap. Ano raw yung wala raw pong ginawa ang gobyerno kundi anti-terrorism bill. Mali po yan. Yan po ay napakalaking kasinungalingan. Dahil lahat po tayo, nakita naman natin, lahat po tayo nag-quarantina. Diba? Nag-ECQ po tayo lahat. Katatapos-tapos. At mali rin po na sinasabi niya na yung timing. Timing na nga po ngayon dahil kung tatandaan natin, kailan pa pinasa ng Senado yan? Pinasa po yan ng Senado February. Diba? Kung sinasabi ni Risa Hontiveros na ito ay wala sa timing, misplaced ang priority, inuna po ng ating pamahalaan yung pagkukwarantina muna, hindi muna niya yan. Nung GCQ na, tsaka po niya sinabi sa mababang kapulungan na yan po ay urgent bill. Hindi po niya sinabay nung panahon tayo ay nasa ECQ. Etong senadora kasi na to, wala na tong naisip kundi siraan ang ating pamahalaan. Ang sinasabi niya, ang inihaing solusyon ng gobyerno ay isang anti-terrorism bill na pwedeng ipakulong ang mga nagrereklamo. Tignan nga natin kung makukulong siya. Kasi pag hindi siya nakulong, di ba? Kapapasa pa lang, nagrereklamo na sila ni Kiko eh. Maniniwala tayo, no, na itong anti-terrorism bill ay, kung tama itong sinasabi niya, maghihintay lang tayo ng kahit 1 taon o 2 taon. Ang sabi niya kasi, pwedeng ipakulong ang mga nagrereklamo. Siya po nagrereklamo, di ba? Titignan natin yan. Pag hindi po siya nakulong, sinungaling tong senadora na to. Di ba? Pinaiikot lang kayo niyan. Ang tagal-tagal na pong nagrereklamo niyang tandem na yan. So yan po ay walang katotohanan. Nagkwarantina po tayo, yung po yung solusyon sa COVID. Imagine niyo kung wala po tayong kwarantina, baka ano pa po ang mga solusyon? Na walang masakyan, nagbukas tayo ng MRT, wala pa rin masakyan, nagdagdag na tayo ng mga bus. Talaga pong hindi natin isusugal. Yung lahat, ang gusto nila yata normal na kagad, yung tayuan na kagad yung mga bus, yung MRT, siksikan na agad. Para saan pa po na tayo nagkwarantina? Di po ba? Yun yung sinasabi natin, na mag-ingat po tayo sa mga ganitong senador, no? Ayan po ang testing. Sabi niya, pwedeng ipakulong, ayon sa anti-terrorism bill, pwedeng ipakulong ang mga nagrereklamo.
siya nagrereklamo. Pag hindi siya nakulong, sinungaling siya. Pag nakulong siya, palakpakan tayo mga kapatid. Palakpakan tayo. Di ba? Nabawasan. Hindi ba maganda yun na makulong tong senadora na to? Pero malamang sa hindi, hindi siya makukulong. Kaya, kung hindi siya makulong, sinungaling siya. Kung makulong naman siya, palakpakan tayo. Yan lang naman. Na mga salot sa lipunan dapat mawala na yan, di ba? Okay. So, hindi po totoo yan. Actually, hindi po misplaced priority. Prioritize nga. Biruin nyo kailan yung Senate. Kung misplaced pang priority ng Pangulo, dapat nung panahon yung hindi tayo nag-quarantine muna, eto muna inuna. Hindi muna bayanihan. Hindi muna yung pagbibigay na ayuda. Inuna muna yun eh. Nag-quarantine muna tayo. Nagbili muna tayo ng mga testing kits. Nagbigay muna tayo ng ayuda. Nagbili tayo ng mga gagandang mga PPEs. Yung po ang inuna. Senator Hontiveros, baka hindi nyo po alam. Ngayon, nung GCQ na tayo, nung diniklara ng GCQ, dun po sinabi ng ating Pangulo na po pwede nang na ipasan nyo na tong bill na to. Kaya tama lang yung prioritization ng ating Pangulo. Bakit urgent bill? 'Di ba? Kasi po urgent na siya. Kailangan mamaya sasagutin natin yan. Punta muna tayo kay Kiko. Ano naman yung sinabi ng kanyang katandem? 'Di ba? Na isa silang sinungaling na senador. Bakit po natin? Kasi dito hindi ko alam kung ano pa ibang pagsinungaling nila. Pero eto, matitiyak natin na nagsisinungaling sila. Yung magreklamo ka lang, kukulong ka na. Kasi nungalingan po yun. Okay, eto. Pangilinan in a separate statement shared the same sentiments. Ano yung sinabi ni Pangilinan? Eto po hindi natin kailangan ng magbibigay ng mas maraming kapangyarihan sa gobyerno para supilin ang karapatan ng mamamayan, lalo na palpak o kurakot ang sukli ng kanilang tiwala. Sino po yung sinasabihan niyang palpak at kurakot? Di ba? O tama naman, may kurakot naman, pero sinusolusyonan Nakita niyo po ba ilang barangay captain, ilang local executive yung nireklamo at ngayon ay iniimbestigahan na yung pagbibigay ng ayuda. Hindi po pinalalagpas ng Pangulo. Pero may narinig ba tayo na ibinintang man lang sa Pangulo o meron malinaw man lang na ikinabit ang ating Pangulo na tungkol sa korupsyon? Mag-isip po kayo. Mula nung umupo si Pangulong Duterte, meron na po bang na-involve siya sa malawakang korupsyon? Pag merong tauhan siya na involve man lang kahit gaano kalapit sa kanya, sinisibak niya kagad sa pwesto. Nakita niyo ito. Pero ito ang pinakamalapit na sinasabi nito. Kaya yung sinasabi niyang palpak at kurakot, saan palpak at saan kurakot? Sino yung nangurakot? Tukuyin mo kasi. Hindi yung gine-general mo. Palpak ba yung kwarantina? Ano ba yung sinasabi niyang palpak? Hindi natin kailangan magbibigay ng mas maraming kapangyarihan sa gobyerno para supilin ang karapatan ng mamamayan, lalo na't palpak o kurakot ang sukli ng kanilang tiwala. Nagtiwala daw tayo sa gobyernong ito. Pero ang sinukli raw ni Pangulong Duterte ay kapalpakan at kurakot. Maniniwala ba kayo na nangungurakot ang Pangulong Duterte? Anong parte ng pamamalakad ni Pangulong Duterte ang palpak? Ito bang nangyari sa COVID? Palpak pa ang Pangulong Duterte? Just imagine, noong bago itong kwarantina, tinututulan nyo to, Kiko. Diba? Huwag natin kakalimutan yan. Nung ipapatupad tong ECQ, o hindi pa ECQ tawag, kwarantina pa lang. Yan ding dalawang senador na yan ang tumututol dito. Ngayon, ano ang sabi ng mga UP expert? Ano sabi ng mga UP expert?
dahil dito sa pagkukwarantina ni Pangulong Duterte, na hindi tayo masyadong, hindi lumaki, no? Nang katulad ng sa ibang bansa, yung ating COVID-19 patients o yung COVID-19 positives. Bakit? Kasi nga maaga tayong nagkwarantina. Yun ba ang tinatawag niyang palpak at kurakot? Patunayan niya na nangurakot ang ating Pangulong Duterte. 'Di ba? Kasi in general niya ibig sabihin malawak ang kurakutan sa gobyerno. Wala ang inquirer. Batikan pong ang inquirer po ay kilalang kilala natin na anti-Duterte yan. Inquirer tong binabasa ko eh. Araw-araw ako nagbabasa sa Inquirer. Araw-araw ako paminsan-minsan nagbabasa ako sa Rappler. Pero Inquirer talaga araw-araw, Philippine Star. Wala akong nababalitaan na binalita ng Inquirer at ng Philippine Star at iba pang mapagtitiwalaang dyaryo sa Pilipinas na may malawakang pangungurakot sa gobyernong ito. O sino nagsisinungaling? 'Di ba? Sinasabi ng mga UP expert, magaling ang ginawa ng Pangulong Duterte, yung kwarantina. Ayaw pa nga nilang mag-GCQ dahil natatakot sila na baka biglang tumaas. Asan doon ang palpak? Kanino tayo maniniwala na palpak yung ginawa ni Pangulong Duterte? Dito sa mga UP expert o kay Kiko Pangilinan na wala nang ginawa kundi batikusin. Actually, yung kwarantina na yan, noon mo pa yung sinabi na ayaw mo na yan. Dahil ang sabi nyo nga nun, ano yung sabi nyo? Solusyong medikal, hindi militar. Tandang-tanda ko yan. Kaya huwag kayo mag-aangas ngayon. 'Di ba? Papakita natin yung mga kasinungal. Pinaiikot nyo na naman yung tao. Ano ang palpak na ginawa ng gobyerno ngayon? At ano ang kurakot? Okay. Ito pa ang sinabi niya. Pakinggan natin ang hinaing at hiling ng taong bayan. Sino bang hindi nakikinig sa hinaing at hiling ng taong bayan? Siguro naman na-realize nyo na ngayon ng taong bayan, ayaw na nilang bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. 'Di ba? Ayaw na nilang bigyan. Pero hindi kayo nakikinig. Ipapasan nyo pa rin yung prangkisa ng ABS-CBN pagdating sa inyo. Sino ngayon sa atin ang hindi nakikinig sa hinaing at hiling ng taong bayan? Kayo, mga senador. Dahil pagdating yan, pag naipasa yan sa Kongreso, tsak ipapasan nyo yan eh. Ang point ko, kayo ang makinig sa taong bayan. Ayaw na nila sa inyo. Dapat noon pa kayo nakapakinig nung 8 diretso kayo 0 sa kangkungan. Dapat nakinig na kayo sa taong bayan. Ayaw na ng taong bayan sa Liberal Party. Kaya dapat nagbago na ng estilo, nakisama na kayo, sumuporta na kayo sa Pangulong Duterte. Kayo ang hindi nakikinig sa taong bayan na 97% ay sumusuporta sa Pangulo ng Pilipinas. Kayo ang ayaw makinig. Okay, ang tanong ko ganito. Yung anti-terrorism bill, nakikita nyo na dapat hindi pinaprioritize yan. Bakit nung pinag-uusapan sa Kongreso yung ABS-CBN bill, wala kami narinig na hindi dapat pinaprioritize. Wala kayong inaangal na dapat mas lalo na yun. Pribadong kumpanya yun eh. Busy lahat. Busy rin kayo sa Senado na tanggol ng tanggol. Busy yung Kongreso na ipasa yung bill na yan. Private bill yan eh. Bakit hindi nyo kinwestiyon na ngayon yan pinag-uusapan, yung ABS-CBN, samantalang may COVID-19, may problema sa transportasyon, may problema sa nawawalan ng trabaho. Narinig ba namin na kinwestiyon nyo na isinalang ng Kongreso yung ABS-CBN?
Bakit pag ang ABS-CBN pinag-uusapan, kahit hindi sinesertify ng Pangulo na urgent, ay ayaw nyong tumutol? Hindi namin naririnig sa inyo na bakit uunahin niyang ABS-CBN, merong nagugutom, merong nawawalan ng trabaho, merong etc. etc. Nakikita nyo mga kapatid, double standard. Tayo napakalinaw ng sinasabi natin para sa mamamayan tayo lahat. At mismong yung president na, tatapusin natin to, mismong yung president, Senate President na ang kunan natin ng huling pananalita. Ito ang sinabi ni Senator Tito Soto. I suggest they read the bill first before reacting. Terrorists or their supporters are the only ones who will be afraid of the bill. Mga terorista lamang at mga supporter ng terorista ang natatakot sa Senate, sa terrorist dito sa batas na to. Ulitin ko, nabulol ako. Mga terorista lamang at ang kanilang mga supporter ang natatakot na maipasa ang batas na anti-terrorism bill. Diyan po tayo nagtatapos. Pag-isipan natin yun. Di ba? Senate President, hindi po sa atin yan. Kung ikaw, ayon sa Senate President Tito Soto, na sa wakas ay kahit papano ay nabati natin. Ang dami nating pag ABS-CBN ng usapan tsaka BFA binabanatan. Pero ngayon medyo believe tayo kay Tito Soto. Kung kung tumututol ka rito sa bill na to, isa lang daw ang ibig sabihin niyan, no? Natatakot ka. Dahil it's either ikaw ay terorista o ikaw ay supporter ng mga terorista. Okay mga kapatid, hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, Isyong Panlipunan, Badong Aratiles po.